Mapagpalang araw mga busing, mga idol, mga kakonstruksyon. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, may sishare ako sa inyo about sa mga parts sa scaffolding. Ito yung tinutukoy ko. Ito yung ating pag-usapan kung anong tawag nito, saan natin pwedeng gagamitin at ano ang purpose nito mga busing. Yan, let's go. Okay mga busing, ito yung tinutukoy ko na part sa ating scaffolding. Alamin natin dito ang pangalan nito at saan ito pwede nating ikabit at ano ang purpose nito mga idol. Ito yung tinatawag na scaffold triangle bracket. Ginagamit ito sa mga perimeter beams dito sa ating construction site. Ito ay part sa ating scaffolding. Tara, tingnan natin doon sa actual kung saan natin yan ikakabit. Kung makikita niyo yan, yung sit up sa aming scaffolding. Ang ginagamit namin ditong scaffold is ring lock scaffold or standard scaffold. Ito yung ginagamit namin. Ngayon, tingnan natin doon yung ating pinag-usapan, yung scaffold triangle bracket, kung saan yan natin ikakabit dito sa ating scaffold. Tara, let's go. Dito yan natin makikita mga idol. Kadalasan natin yan makikita dito sa mga perimeter beams. Kung saan hindi na tayo pwedeng tayo ng mga scaffold doon dahil yung area, halimbawa kabahayan na, hindi na tayo pwede. Tapos yung malalim na area, hindi na tayo lagay ng mga poste sa scaffold. Kaya ginagamitan natin ng scaffold triangle bracket. Dito sa actual, ipapakita ko sa inyo mga busing kung saan yan pwede natin ilagay. Yan, nakikita nyo yan. Diyan namin kinakabit yung triangle bracket. Dito sa actual mga busing, yan yung ating makikita. Ito yung triangle scaffold bracket. Dito yan natin ilagay sa mga perimeter beams. Dahil sa actual na area, hindi na tayo makapagtayo dito ng scaffold, ng poste dahil malalim na yung area. Hindi na tayo makapagdugtong dito. Yan, hindi na tayo makapagdugtong dyan kasi ang area ay malalim. Ginagawa natin, gumagamit na tayo dito ng triangle bracket. Ayan yung triangle bracket. Diyan na natin kakabit yan sa poste na yan na scaffold para maikabit natin yung triangle bracket. Dito yan sa perimeter beams mga idol. Kadalasan nating makikita. Ayan, yan yung purpose niyan mga busing. Purpose niyan para makapag-install tayo ng beam dito sa perimeter. Okay. Paikot yan mga busing. Ayan o. Kita natin yan o. Papunta yan doon. At isishare ko na lang pala sa inyo yung pagkabit namin dito ng scaffold. Dito nakalihira yan. Yung ating scaffold. Ito yung ring lock scaffold. Tinatawag itong ring lock dahil may ring siya dito. At dito naman itong ledger. Dito natin ilalak yung ating ledger dito sa kanyang ring lock. Ayan, tapos dito may hallway tayo. Ang purpose nito para pag may emergency, may matakbuhan tayo, may madaanan tayo. Kailangang may hallway tayo dito. Nakahilera tong na to mga idol. Ito para to sa slab. Dito para to sa beams. Pag mag-install naman tayo ng mga beams dito, kailangan din tayo ng bracket. Katulad yan, no? Bracket na yan. Para makakabit tayo ng pingga sa ating mga beam. Yan, ito yung setup mga idol. Medyo makalat pa kasi hindi pa tapos yung mga steelman dito. At saka hindi pa tapos pag sahig namin. Kailangan itong linisan o iligpit yung mga kalat dito pag matapos na namin pagsahig. Pag kompleto na yung
suspended slab sa formworks, sa reinforcement at paglilinis. Yon mga idol. Okay mga busing, ito lang muna yung aking share sa inyo. Salamat sa inyong panonood at sana may natutunan. Thank you for watching at subscribe for more info. Winmix TV Rosel. At huwag niyong kalimutan pag-follow yung aking FB account, Lando Mix Vlog. Thank you for watching. Bye-bye. God bless ating lahat. At hanggang sa susunod naman nating mga video. Bye-bye.